Sa gabing ito, sa ilalim ng malakas na ulan at mapanghusgang tinginin ng mga taong pinag-alayan ko ng buhay, namatay ang isang hiraya. Walang awa nilang inagaw ang aking dangal, tinapakan ang aking pagkatao, at itinapon ako sa labas na parang basurang walang halaga. Ang akala nila, katapusan ko na ito, at ang babaeng dugo ang yakap ang kanyang sanggol ay mananatiling lugmok sa putikan. Nagkakamali sila dahil ang gabing ito ay hindi ang aking katapusan, kundi ito ang simula ng kanilang bangungot. Siguraduhin mong peke ang resultang hawak mo dahil hindi pwedeng maging Mondragon ang batang yan. Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mahinahon, malamig, at puno ng kapangyarihan, sapat upang patigilin ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng marangyang kusina. Hawak ang isang tasa ng mainit na salabat na nilagyan ko pa ng espesyal na pulot-pukyutan. Ito ang paborito ni Doña Ramona. Kahit na kumikirot pa ang tahi sa aking tiyan mula sa panganganak 5 araw pa lamang ang nakalilipas, pinilit kong bumangon. Gusto kong suklian ang kabutihan nila. Gusto kong maging karapat-dapat na manugang at gusto kong mapawi ang init ng ulo ng aking biyenan dahil sa walang tigil na pag-iyak ng aking anak kagabi. Ngunit ang tasa na aking hawak ay tila biglang bumigat na parang isang blok ng semento. Dumulas ang pilak na kutsara mula sa nanginginig kong mga daliri at bumagsak ito sa marmol na sahig. Lumikha ito ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng bahay, ngunit mas nakabibingi ang tunog ng pagkawasak ng isang bagay sa loob ng aking dibdib. Wala akong marinig na pagkabasag ng porselana dahil ang nagkapira-piraso ay ang aking pag-asa at ang aking puso. Napatingin ako sa aking mga kamay na magaspang dahil sa ilang taong paghahabi sa Ifugao. Ang mga kalyo sa aking palad ay saksi sa bawat patak ng pawis at sakripisyo ko upang makapag-aral at makaahon sa hirap. Akala ko, kapag minahal ko si Leandro, ang mga kamay na ito ay hahawak na sa kamay ng isang pamilyang tatanggap sa akin ng buong puso. Mali ako. Sa paningin ni Doña Ramona, ang mga kamay na ito ay marumi, pang-alila, at hindi kailanman magiging karapat-dapat humawak sa apelyidong Mondragon. Bumukas ang pinto ng kusina at iniluwan nito si Leandro, ang asawa ko, ang ama ng aking anak, ang lalaking nangako sa harap ng dambana na poprotektahan ako laban sa lahat. Ngunit nang magtama ang aming mga paningin, wala akong nakitang proteksyon. Nakatutok ang kanyang mga mata sa makintab na sahig, tila doon niya hinahanap ang nawawala niyang tapang. Ang kanyang balikat ay nakabagsak, tanda ng isang pagsuko na hindi pa man nagsisimula ang laban. Lumapit ako sa kanya, umaasang yayakapin niya ako at sasabihing, mali ang narinig ko. Umaasang sasabihin niyang, panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit umatras siya nang subukan kong hawakan ang kanyang braso. Ang distansyang nilikha ng kanyang pag-atras ay mas malawak pa kaysa sa karagatan sa pagitan ng aming mga mundo. Leandro, ang tawag ko, ngunit ang boses ko ay basag at halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Narinig ko si Mama. Anong ibig sabihin nito? Anong peke? Anak mo si Lucas. Alam mo yan. Hindi siya sumagot agad. Ang katahimikan ni Leandro ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa aking dibdib. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, wala akong nakitang pagmamahal. Nakita ko ang takot. Takot na mawalan ng mana, takot na suwayin ang kanyang ina, at takot na harapin ang katotohanan. Bihisan mo ang bata, Hiraya. Ang sabi niya sa isang tinig na walang emosyon, parang isang estranghero ang kausap niya. Aalis na kayo. Parang gumuho ang langit sa aking ulunan. Ang sakit ng aking sugat sa tiyan ay biglang tumindi. Tila ba hinihiwa muli ang aking laman nang walang pampamanhid.
Napahawak ako sa gilid ng mesa upang hindi ako matumba. Ang bango ng niluluto kong salabat ay biglang naging nakasusulasok na amoy ng pagtataksil. Aalis? Saan kami pupunta? Leandro? 5 araw pa lang si Lucas. Hindi pa magaling ang tahi ko. Umuulan sa labas. Pagsusumamo ko, lumuhod ako sa harapan niya. Hindi alintana ang sakit. Hindi alintana ang lamig ng sahig. Niyakap ko ang kanyang mga binti. Ibinaba ang aking dignidad bilang isang babae at bilang isang ina. Parang awa mo na, kahit sa kwarto lang ng mga katulong. Kahit wag na ako, si Lucas na lang. Anak mo siya, Leandro. Dugo mo siya. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan ni Leandro. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pares ng mamahaling sapatos ang tumigil sa tapat ng aking muka. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin at nakita ko ang mukha ni Doña Ramona. Wala ni katiting na awa sa kanyang mga mata. Nakatingin siya sa akin na para bang ako ay isang insekto na nakapasok sa kanyang malinis na pamamahay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Iwinagayway niya ito sa ere na parang isang bandila ng tagumpay bago niya ito binitawan. Dahan-dahang lumapag ang papel sa sahig sa tabi ng aking mga kamay na nanginginig. Huwag mong gamitin ang bata para manatili sa pamamahay na ito, ang matalim na wika ni Doña Ramona. Ang bawat salita niya ay may diin, puno ng lason at pandidiri. Lumabas na ang resulta, Hiraya, negatibo. Hindi dugo ng Mondragon ang nananalaytay sa batang iyan. Sino ang ama niyan? Ang hardinero? O baka naman, isa sa mga kumpari mong manghahabi sa bundok? Hindi totoo yan. Totoo yan. Sigaw ko, pinilit kong tumayo kahit na parang bibigay na ang aking mga tuhod. Alam ng Diyos at alam ni Leandro na wala akong ibang lalaki. Huwag niyo naman akong babuyin ng ganito. Tumawa ng mahina si Doña Ramona, isang tawang walang halong saya, kundi purong pangungutya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking baba. Pilit na itinaas ang aking mukha upang makita ko ang kanyang mapang-aping ngiti. Ang Diyos ay para sa mga mayaman, Hiraya. Sa mundong ito, ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa papel na binabayaran namin. Bulong niya, sapat lang para ako, at si Leandro ang makarinig. Pagkatapos ay itinulak niya ako palayo, na para bang nakakahawa ang aking balat. Binalingan niya ang mga gwardya na kanina pa nakatayo sa may pintuan, naghihintay ng utos. Ilabas ang babaeng yan at ang bastardong anak niya. Utos ni Doña Ramona, siguraduhin ninyong wala siyang madadala kahit 1 sentimo. Ang mga suot lang nila ang pwede nilang ilabas. Tiningnan ko si Leandro sa huling pagkakataon. Leandro, sabihin mo ang totoo. Ipagtanggol mo kami. Ngunit tumalikod lang si Leandro at naglakad palayo, papunta sa direksyon ng kanyang ina. Ang pagsarado ng pinto sa pagitan namin ay parang pahiwatig ng pagsarado ng kanyang puso. Naramdaman ko na lamang ang magaspang na kamay ng gwardya na humablot sa aking braso. Kinaladkad nila ako palabas ng kusina, palabas ng bahay na akala ko ay tahanan ko. Ang huling narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng pasilyo ay ang boses ni Doña Ramona na naguutos sa katulong na linisin at disimpektahin ang sahig na aking nilakaran. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dami ng sinulid na tinahi ko para mabuo ang pangarap naming pamilya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang mga kamay na nagbigay ng kalinga ang siya ring pinuputulan ng pag-asa? Ganito na lang ba? Ang halaga ko ba ay mas mababa pa sa basahan na ipinampunas nila sa kanilang maruming sahig? Bumuhos ang ulan na tila galit ng langit ang ipinapataw sa aking nanghihinang katawan. Ang bawat patak ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Humahalo sa kirot ng sariwang tahi sa aking tiyan na tila binubuka ng puwersa ng pagkakaladkad sa akin. Hindi inalintana ng mga gwardya ang aking pagmamakaawa o ang katotohanang may sanggol akong yakap-yakap.
Inihagis nila ako sa basang semento sa labas ng gate na parang isang sako ng basurang kailangang itapon bago mangamoy. Dumanak ang putik sa aking binti at braso nang bumagsak ako. Ang lamig ng sementadong kalsada ay mabilis na gumapang sa aking buto, ngunit mas nanginginig ako sa takot para sa aking anak. Agad kong iniyuko ang aking katawan, ginawang pananggalang ang sarili kong likod upang hindi mabasa si Lucas. Ang kanyang yak ay humahalo sa ugong ng hangin, isang tunog na dumudurog sa natitira kong katinuan. Mula sa kinahihigaan ko sa labas, natanaw ko ang pagbukas ng ilaw sa beranda ng mansyon. Lumabas doon si Leandro at sa kanyang braso ay nakakapit ng mahigpit si Vanessa, ang babaeng matagal nang gustong ipakasal ni Doña Ramona sa kanya. Nakasuot si Vanessa ng isang puting bestida na walang bahid ng dumi, habang protektado sila ng isang malaking payong na hawak ng katulong. Tila isang malaking insulto ang kalinisan at kainitan na tinatamasa nila habang ako ay nilulunod ng bagyo. Naglakad sila palapit sa gate, ngunit nanatili sa ligtas na distansya kung saan hindi sila maabot ng ulan. Tinitigan ako ni Vanessa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay di maipinta sa pandidiri. "Oh my God, Leandro!" Ang maarteng wika ni Vanessa. Ang boses niya ay tumatawid sa ingay ng ulan. "Look at her. She looks absolutely wretched. Sigurado ka bang ligtas na hayaan silang berkada dyan sa labas? Baka kung ano pa ang sabihin ng mga neighbors." Pinilit kong bumangon, kahit na ang bawat galaw ay parang hinihila ang aking bituka palabas. Gumapang ako papalapit sa rehas na bakal. Ang aking mga daliri ay mahigpit na kumapit sa malamig na metal. "Leandro," ang tawag ko. Ang boses ko ay halos lunurin na ng kulog. Wala akong hinihingi para sa sarili ko. Kahit piso, kahit barya lang, Leandro. Kailangan ni Lucas ng gatas. Kailangan niya ng gamot. Huwag mo naman kaming hayaang mamatay sa gutom. Hindi makatingin si Leandro sa akin. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang panga ay maigting. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Tila ba may bikig na hindi niya malunok. "Let's go inside, Leandro," ang yaya ni Vanessa. Sabay higit sa braso ng asawa ko. "Masyadong malamig ang hangin. You might catch a cold dahil sa dumi sa labas." "Leandro, anak mo ito," sigaw ko. Ibinubuhos ang huling patak ng aking lakas. "Dugo mo siya. Paano mo nagagawang talikuran ang sarili mong laman?" Sa wakas, lumingon si Leandro. Sa isang saglit, umasa akong makikita ko ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangako sa akin ng buwan at bituin. Ngunit ang nakita ko ay isang estranghero na pinatigas ng takot sa kanyang ina at kasakiman sa mana. Dahan-dahan niyang inalis ang tingin sa akin at tumalikod. Ang pagtalikod na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o tadyak. Sumunod siya kay Vanessa pabalik sa mainit at maliwanag na mansyon. Iiwan kaming mag-ina sa dilim. Kasabay ng kanilang paglayo ay ang paggalaw ng dambuhalang gate. Ang tunog ng mabibigat na bakal na nagkikiskisan ay umalingaw-ngaw sa kalsada. Isang tunog ng pinalidad na nagpapatigil sa aking paghinga. At nang tuluyang magsara ang dalawang higanting pinto, narinig ko ang pagkakabit ng kandado. Isang matigas at malupit na tunog na nagsisigaw na wala na akong babalikan. Ang tahanang akala ko ay akin ay naging isang kuta na ngayon ay sarado na para sa akin habang buhay. Naiwan akong nakaluhod sa putikan, yakap ang aking anak. Ang tubig ulan ay humahalo sa aking mga luha na hindi ko na namamalayang tumutulo. Ang suot kong manipis na duster ay basang-basa na at dumidikit sa aking balat. Kaya't mabilis kong hinubad ang aking cardigan, ang kaisa-isang panlamig na naitakbo ko, at ibinalot ito ng mahigpit kay Lucas. Wala akong payong, wala akong pera, wala akong matatakbuhan. Ang buong mundo ay tila nakipagsabwatan upang iparamdam sa akin kung gaano ako kaliit at walang kwenta.
Sa gitna ng aking pagtangis, napansin ko sa gilid ng aking paningin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa ilalim ng isang puno ng acacia, ang makina nito ay umaandar at ang mga bintana ay tinted kaya't hindi ko makita kung sino ang nasa loob. Nakamasid lang ito, tahimik at misteryoso, tila isang anino na nag-aabang sa aking susunod na galaw. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong lakas para alamin kung sino sila. Biglang may napansin akong kakaiba. Ang ingay ng paligid ay nanatili. Ang hampas ng hangin, ang bagsak ng ulan, ang kulog. Ngunit may isang tunog na nawala. Ang iyak ni Lucas. Kanina lang ay humahagulgol siya dahil sa lamig at gutom. Ngunit ngayon ay bigla siyang tumahimik. Isang nakapanghihilakbot na katahimikan. Mabilis kong tinignan ang mukha ng aking sanggol sa ilalim ng balot ng cardigan. Sa kakarampot na liwanag ng poste ng ilaw sa kalsada, nakita ko ang kanyang mukha. Wala na ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim at ang kanyang balat ay nagiging kulay lila, kasing kulay ng mga pasa sa aking puso. Ang kanyang dibdib ay hindi na gumagalaw. Ang lamig na naramdaman ko kanina ay wala kumpara sa yelong bumalot sa aking buong pagkatao sa sandaling iyon. Nawala ang sakit ng tahi ko, nawala ang galit kay Leandro, nawala ang lahat maliban sa takot na mawalan ng nag-iisang dahilan kung bakit ako humihinga. Hinugyog ko siya ng marahan, ang aking mga kamay ay nanginginig ng hindi makontrol. Lucas, anak, gumising ka please. Umiyak ka anak. Parang awa mo na, umiyak ka. Ngunit nanatili siyang tahimik. Isang munting anghel na tila unti-unting binabawi ng langit dahil wala ng lugar para sa kanya sa impyernong ito. Napatingala ako sa madilim na kalangitan at mula sa kaibuturan ng aking pagkababae, kumawala ang isang sigaw na puno ng pagdurusa. Isang sigaw na mas malakas pa sa anumang bagyo. Anak, huwag mo akong iiwan. Ang mahabang paglalakbay pabalik sa probinsya ay isang uri ng parusa sa aking pagal na katawan. Ang ugong ng makina ng lumang bus ay tila walang katapusang daing na sumasabay sa kirot ng aking mga kalamnan. Siksikan ang mga pasahero at ang hangin ay pinaghalong amoy ng pawis, gasolina at mga manok na dala ng mga kapwa ko biyahero. Wala na ang amoy ng mamahaling air freshener ng mansyon, napalitan ito ng amoy ng realidad, ang amoy ng paghihirap. Mahigpit kong yakap si Lucas sa aking dibdib. Salamat sa Diyos at humihinga pa siya. Ang init ng kanyang maliit na katawan, ang tanging nagbibigay ng init sa akin sa gitna ng malamig na hangin na pumapasok sa nakabukas na bintana. Napatingin ako sa aking daliri. May naiwang puting marka sa kung saan dating nakasuot ang aking singsing pangkasal. Ang gintong yon na minsang naging simbolo ng pangako ni Leandro ay wala na. Ibinenta ko ito kaninang madaling araw sa isang sanglaan sa kanto bago kami sumakay ng bus. Ang halagang nakuha ko ay sapat lang para sa pamasahe, ilang lata ng gatas at gamot para sa ubo ni Lucas. Nakakatawang isipin na ang singsing na sumisimbolo sa aming walang hanggang pag-ibig ay naging pambayad lamang para mabuhay kami ng isa pang araw. Ibinenta ko ang aming nakaraan para masiguro ang kinabukasan ng aking anak. Nang tumigil ang bus sa gilid ng bundok ng Ifugao, sinalubong kami ng pamilyar na hamog. Dito ako lumaki. Dito ko natutunang humabi ng mga pangarap gamit ang mga sinulid. Ngunit ngayon, bumalik ako hindi bilang isang matagumpay na asawa, kundi bilang isang basag na babae. Ang daan patungo sa luma naming kubo ay maputik at madulas. Bawat hakbang ay may kaakibat na alaala ni Lola. Ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng loob. Nang marating namin ang tapat ng bahay, halos madurog ang puso ko. Ang dating masiglang tahanan ay balot na ngayon
ng mga baging at sapot ng gagamba. Ang bubong ay may mga butas na at ang dingding na sawali ay marupok na sa paglipas ng panahon. Pumasok kami sa loob. Ang sahig na kawayan ay humaing sa bawat tapak ko. Tila nagrereklamo sa bigat ng dala kong kalungkutan. Inilatag ko si Lucas sa lumang papag na pinunasan ko ng aking panyo. Ang alikabok ay sumasayaw sa kaunting sinag ng araw na tumatago sa mga siwang ng dingding. Wala kaming kuryente, wala kaming tubig, ngunit kahit paano, may bubong kami sa aming ulunan. Habang inaayos ko ang gamit, narinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Bumukas ito at iniluwa ang isang matandang babae na may dalang maliit na kaldero. Si Nanay Soling, ang aming kapitbahay. Hiraya, ikaw nga. Ang bungad niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Nabalitaan ko sa bayan na may bumababa sa bus na kamukha mo. Anong nangyari sa'yo, Hija? Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Sa harap ng pamilya ni Leandro, kailangan kong maging matapang. Pero dito, sa harap ng simpleng kapitbahay na nagmamalasakit, gumuho ang aking pader. Lumapit siya at inilapag ang kaldero sa maliit na mesa. Kumain ka muna, anya habang nagsasandok ng mainit na lugaw sa isang mangkok na may pingas. Wala masyadong sahog, pero mainit at may luya. Makakabuti yan sa katawan mo lalo na't bagong panganak ka. Tinanggap ko ang mangkok. Ang init nito ay tumagos sa aking nanginginig na mga kamay. Humigop ako ng sabaw. Payak lang ang lasa. Bigas, tubig, asin at luya. Walang truffle oil. Walang mamahaling pampalasa tulad ng sa mansyon. Ngunit habang nilulunok ko ito, naramdaman ko ang isang uri ng kabusugan na hindi kayang ibigay ng anumang handaan sa Manila. Ito ang lasa ng pagmamalasakit. Ito ang lasa ng tahanan. Umiyak ako habang kumakain. Ang mga luha ko ay pumapatak sa lugaw. Hinagod ni Nanay Soling ang aking likod. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tulad ng sa akin, ngunit punong-puno ng init ng isang ina. Hayaan mo lang, Hija. Bulong niya. Ang luha ay parang ulan. Pagkatapos nito, sisibol din ang bagong pag-asa. Nang makaalis si Nanay Soling at makatulog na si Lucas, naupo ako sa tapat ng lumang habihan ni Lola. Ito ang paborito niyang pwesto. Ang kahoy na frame ay luma na at may mga anay, at ang isang paa nito ay bali na at tinukod sa huran lang ng bato. Hinaplos ko ang makinis na kahoy kung saan ilang libong metro ng tela na ang nabuo. Dito ko binuo ang pangarap kong maging disenyador. Dito ko binuo ang pangarap na iaahon ko ang pamilya ko. Ngayon, ang habihan ay sira na, tulad ng buhay ko. Lola, bulong ko sa hangin. Paano ako magsisimula ulit? Wala na akong natira. Sa aking pagmumuni-muni, aksidente kong nasipa ang ilalim na bahagi ng habihan. Isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw, hindi ang karaniwang tunog ng kahoy, kundi isang tunog na nagpapahiwatig na may espasyo sa loob. Kumunot ang aking noo. Lumuhod ako at kinapa ang ilalim ng frame. Ang aking mga daliri ay sumalat sa isang maliit na uka na hindi ko napapansin noon dahil natatakpan ito ng makapal na alikabok. Sinubukan kong sungkitin ito. Matigas. Pero dahan-dahang gumalaw ang isang maliit na tabla. Bumilis ang tibok ng puso ko. May tinatago si Lola dito? Nang tuluyan kong maalis ang takip, tumambad sa akin ang isang hollow space. Sa loob nito, may nakasiksik na isang bagay na nakabalot sa lumang tela ng ifugao. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang tela ay luma na, ngunit ang mga kulay ay matingkad pa rin. Pula, itim at ginto. Binuksan ko ang balot. Sa loob ay may isang lumang kwaderno na gawa sa balat ng hayop at isang nakatuping papel na naninilaw na sa kalumaan. Nanginginig ang aking mga kamay nang buklatin ko ang nakatuping papel. Isa itong mapa. Isang mapa ng aming lupain, ngunit may mga marka at selyo
na hindi ko pamilyar. Ito ay may tatak ng selyo ng mga matatanda ng Ifugao at sa gitna nito ay may guhit na tumutukoy sa isang lokasyon na tinawag na ang Hardin ng mga Ninuno. At sa ilalim ng mapa, nakasulat ang isang pangalan na nagpatigil ng aking paghinga. Isang pangalan na akala ko ay sa mga Mondragon lang naririnig. Doña Ramona Mondragon, kasunduan sa lupa, 1,900 at 75. Bakit nasa mapa ng ninuno ko ang pangalan ng babaeng sumira sa buhay ko? Anong koneksyon ni Lola sa pamilyang yon bago pa man ako ipanganak? Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa dingding na sawali. Lumilikha ng mga aninong tila, mga ninunong nagbabantay sa aking pagtuklas. Sa aking harapan, nakabuklat ang kwadernong balot ng katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw at malutong na sa paglipas ng panahon. Ang sulat kamay ni Lola ay pinungunit may diin. Tila bawat letra ay inukit, gamit ang karayom at sinulid. Habang binabasa ko ang kanyang mga tala, unti-unting nabubuo ang isang kwentong hindi kailanman na ikwento sa akin noong ako ay bata pa. Ang lupain sa mapa, ang hardin ng mga ninuno, ay hindi lamang basta bukirin. Ito ang nag-iisang lugar kung saan tumutubo ang dugo ng Bakunawa. Isang pambihirang uri ng ugat na ginagamit upang likhain ang kulay na pula ng maharlika. Ito ang kulay na hindi kumukupas, isang sikretong tina na hinahangad ng marami, ngunit iilan lamang ang nakakaalam kung paano gawin. Nanginig ang aking kalamnan nang mabasa ko ang sumunod na talata. Nilinlang ako ni Ramona, kinuha niya ang titulo kapalit ng pangakong pag-aaralin ang aking mga apo at dadalhin ang ating sining sa Maynila. Ngunit ninakaw niya ang lupa, pinatay ang mga ugat dahil sa maling paggamit at iniwan tayong walang-wala. Napapikit ako ng mariin. Ang pamilyang Mondragon ay hindi lang pala pumatay sa kinabukasan ng anak ko. Sila rin pala ang pumatay sa nakaraan ng pamilya ko. Ang yaman na ipinagmamalaki ni Doña Ramona, ang pundasyon ng kanyang imperyo sa fashion, ay nakatayo sa ibabaw ng ninakaw na pamana ng aking lola. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, pumunta ako sa ilog. Dala ko ang ilang piraso ng tela at ang natitirang mga ugat na nahanap ko sa baul. Kailangan kong subukan, kailangan kong malaman kung totoo ang nakasulat. Ang tubig sa ilog ay nagyayelo sa lamig, tumutusok sa buto, ngunit hindi ko ito ininda. Dinurog ko ang mga ugat gamit ang bato at inihalo sa kumukulong tubig sa maliit na palayok na dinala ko. Nang ilubog ko ang puting tela, dahan-dahan itong nagbago. Mula sa pagiging maputla, naging kulay dugo ito. Isang pula na malalim, buhay, at tila nagniningning kahit sa ilalim ng madilim na tubig. Habang pinipiga ko ang tela, ang aking mga kamay ay napuno ng mantsa. Ang pula ay kumapit sa aking balat, sa aking mga kalyo, sa ilalim ng aking mga kuko. Tila ba nakipag-isa ang dugo ng lupa sa dugo ng aking mga ugat. "Excuse me, miss?" Ang boses ng isang lalaki ay bumasag sa aking konsentrasyon. Napahawak ako sa aking dibdib sa gulat at muntik ko nang mabitawan ng tela. Mabilis kong itinago ang aking mga kamay sa likod ko. Ang alaala ng panghahamak ni Doña Ramona sa aking maruruming kamay ay biglang bumalik, sariwa at masakit. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nakatayo sa may pampang. Hindi siya taga rito. Nakasuot siya ng simpleng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at maong na pantalon na may bahid ng putik sa laylayan. Ang kanyang sapatos ay panlungsod, ngunit tila hindi siya natatakot na madumihan. May suot siyang salamin at ang kanyang buhok ay medyo magulo dahil sa hangin. "Pasensya na kung nagulat kita," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, walang bahid ng yabang na nakasanayan ko sa mga Mondragon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda na wala siyang masamang intensyon.
Naghahanap kasi ako ng matutuluyan. Sabi sa bayan, may mga bahay dito na pwedeng upahan pansamantala. Wala kaming kwarto. Mabilis kong sagot. Ang boses ko ay matigas. At kung taga Maynila ka, hindi mo magugustuhan dito. Walang kuryente, walang aircon. Ngumiti siya ng tipid. Hindi ito ngiting ng iinsulto, kundi ngiting parang nakakaunawa. Sanay ako sa hirap, miss. I'm actually here for volunteer work. Legal aid para sa mga magsasaka. Legal aid. Abogado. Napatitig ako sa kanya. Isang abogado ang kusang pumunta sa bundok para tumulong. Sa mundo ni Leandro, ang mga abogado ay aso na binabayaran para kumahol sa utos ng mayaman. Lumapit siya ng kaunti at ang kanyang mga mata ay dumako sa telang nasa batuhan at pagkatapos ay sa tubig na kulay pula. Ang ganda ng kulay! Bulong niya, tila manghang-mangha. That red, it's breathtaking, parang buhay. Inilabas ko ang aking mga kamay mula sa aking likuran. Ang mga ito ay namumula pa rin sa tina, magaspang at nanginginig. Inaasahan kong makikita ko ang pandidiri sa kanyang mukha. Inaasahan kong aatras siya, ngunit sa halip, dumukot siya ng panyo sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Attorney Alon Serrano, pagpapakilala niya. Maraming salamat sa paggawa ng sining na yan. Bihira na akong makakita ng ganyang dedikasyon. Natigilan ako. Hindi niya tinawag na dumi ang nasa kamay ko. Tinawag niya itong sining. Kinuha ko ang panyo. Nag-iingat na hindi madikit ang aking mga daliri sa kanyang palad. Hiraya, sagot ko. Hiraya Luminosa. Nang marinig niya ang pangalan ko, may dumaan na kung anong emosyon sa kanyang mga mata. Gulat, pagkilala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang maingay na motor ng motorsiklo ang dumating. Sinira ang payapang daloy ng ilog. Isang lalaking mataba na may suot na makapal na kwintas na ginto ang bumaba mula sa motorsiklo. Kilala ko siya. Si Mang Tasyo, ang middleman na laging nambabarat sa mga manghahabi. Pero may kasama siya ngayon. Isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase. Lumapit sila sa amin. Hindi pinansin ni Mang Tasyo si Alon at diretsyong humarap sa akin nang may mapanuyang ng ngiti. Hiraya, balita ko nakabalik ka na. Bungad ni Mang Tasyo. Sakto ang dating mo. Ito si Mr. Cheng galing Maynila. Interesado daw siya sa mga disenyo ng lola mo. Bibilin niya lahat, pati na ang mga luma mong sketch. Tumingin ako sa lalaking insik. Binuksan nito ang briefcase at ipinakita ang tumpok ng pera. Barya lang ito kumpara sa halaga ng mga disenyo ni Lola. Pero para sa isang tulad kong walang-wala, mukha itong kayamanan. May nagpadala sa akin, sabi ni Mr. Cheng sa barok na Tagalog. Sabi niya, baka daw kailangan mo ng pera panggamot sa anak mo. Kilala ka niya. Sabi niya, tanggapin mo na ito dahil ito lang ang halagang matatanggap ng isang, ano nga ulit tawag niya? Pokpok na manghahabi. Nanigas ako. Alam ko kung sino ang nagpadala sa kanya. Kahit dito sa dulo ng mundo, ang galamay ni Doña Ramona ay nakaabot para siguraduhing hindi ako makakabangon. Gusto niyang hubaran ako ng lahat, pati ang huling dignidad ng aking sining. Tumingin ako kay Alon. Nakatingin siya sa akin, naghihintay kung ano ang gagawin ko. Ang kanyang presensya sa tabi ko ay tila isang pader. Pero ang laban na ito ay akin. Lumipas ang 5 taon na tila isang ilog na walang tigil sa pag-agos. Minsan ay marahas, minsan ay payapa, ngunit hindi kailanman humihinto. Sa loob ng aking malawak na taller sa Ifugao, ang tunog ng mga humahampas na habihan ay nagsisilbing ritmo ng aking bagong buhay. Hindi na ito ang sirang balangkas na tinukod sa huran ng bato. Ngayon, 10 matitibay na habihan ang sabay-sabay na gumagalaw, pinatatakbo ng mga kababaihang dati ay walang hanap buhay. Ngunit ngayon ay mga haligi na ng kani-kanilang pamilya. Hinaplos ko ang bagong tapos na tela
na nakalatag sa mahabang mesa. Ang kulay nito ay isang malalim na pula, ang dugo ng bakunawa, na nagniningning na parang may sariling buhay sa ilalim ng mainit na ilaw. Ang telang ito ay nakatakdang ipadala sa Paris. Bukas ng umaga, wala na ang amoy ng luma at amag. Napalitan na ito ng amoy ng mamahaling sutla at tagumpay. Ako na ngayon, si Madam H. Isang pangalan na binibigkas ng may paghanga sa mga fashion show sa Europa, ngunit isang misteryo na walang mukha. Walang nakakaalam na ang babaeng nasa likod ng imperyong luminosa ay ang parehong babaeng pinalayas sa isang mansyon 5 taon na ang nakararaan. Yakap ang isang sanggol na halos mamatay sa gutom at lamig. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa lugar na dati kong tinatawag na tahanan, iba ang tunog na umaalingaw-ngaw. Sa loob ng mansyon ng mga Mondragon, ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay gumulat sa mga katulong. Ibinato ni Doña Ramona ang kanyang wine glass sa pader, at ang pulang alak ay gumuhit sa mamahaling wallpaper na parang sariwang dugo. Walang kwenta. Ang sigaw ni Ramona, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at desperasyon. Bumagsak na naman ang sales ng 30%? Ano bang ginagawa ng marketing team? Bakit mas pinipili ng mga tao ang luminosa na yan kaysa sa atin? Nakasalampak sa sofa si Vanessa, abala sa pagtingin sa kanyang telepono, tila walang pakialam sa gulo sa paligid. Ang kanyang mukha ay hindi tumanda. Salamat sa salapi. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ningning ng tunay na kaligayahan. Tita, you need to relax, sabi ni Vanessa, nang hindi nag-aangat ng tingin. Obvious naman why we are losing. Old-fashioned na ang Mondragon. Look at this bag from Luminosa. It's exotic. It's handwoven. It's soulful. Yan ang gusto ng market ngayon. Tayo? We are just factory-made. E di gawan nyo ng paraan. Bulyaw ni Ramona. Binalingan niya si Leandro na tahimik na nakaupo sa sulok, may hawak na baso ng whiskey kahit tanghaling tapat pa lang. Ang asawa ko, ang dating prinsipe ng pamilya. Ngayon ay mukhang isang haring nawalan ng korona. Ang kanyang mga mata ay mapungay at ang kanyang balikat ay nakabagsak sa bigat ng bisyo at pagsisisi na pilit niyang nilulunod sa alak. Leandro! Tawag ng kanyang ina. Kilos naman dyan. Ubos na ang pondo natin sa kasino. Kung hindi tayo makakakuha ng partnership sa Luminosa na yan bago matapos ang buwan, mawawala sa atin ang mansyon na ito. Napangisi ng mapait si Leandro at inisang lagok ang kanyang inumin. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila kampana ng kanilang papalapit na pagbagsak. Bumalik ang eksena sa payapang beranda ng aking rest house sa bundok. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng pino. Tumakbo papalapit sa akin ang isang batang lalaki na may malulusog na pisngi at matatalinong mata. Si Lucas, ang batang dating nangingitim sa lamig, ngayon ay punong-puno ng buhay at tawa. Nay! Masaya niyang tawag habang ipinapakita ang isang drawing. Tignan mo, nagdrawing ako ng ibon. Kulay pula, parang yung tela mo. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang bango ng araw sa kanyang buhok ay ang pinakamasarap na pabango sa mundo. Walang bahid ng karamdaman, walang bakas ng kahirapan. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang ganda naman anak, isang phoenix. Bulong ko. Ang ibong nabubuhay mula sa abo. Nang tumakbo siyang muli para maglaro, dumako ang tingin ko sa isang lumang litrato na hawak ko kanina pa. Litrato namin ni Leandro noong kasal namin. 5 taon ko itong itinago, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ito ang paalala ng aking katangahan. Kumuha ako ng lighter. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinain ng apoy ang nangiti ni Leandro. Ang papel ay nangitim, kumulubot, at naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay ng pagkawala ng litrato ay ang pagkawala ng huling bigat.
sa aking dibdib. Wala nang puwang ang pag-ibig at wala na ring puwang ang awa. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan sa screen ay Attorney Alon Serrano. Huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Ang boses ni Alon sa kabilang linya ay kalmado, ngunit may himig ng tagumpay. Hiraya? Panimula niya. Kumagat na sila sa pain. Tumawag ang sekretarya ni Doña Ramona. Gusto nilang makipag-meeting kay Madam H. Handang-handa silang ibigay ang lahat, makuha lang ang partnership. Napatingin ako sa malawak na kabundukan, sa lupaing ninakaw nila, sa aking pamilya, at sa abong nasa paanan ko. Ang dating hiraya na lumuhod at nagmakaawa para sa gatas ay patay na. Ang babaeng kausap ngayon ni Alon ay ang may-ari ng laro. Set the meeting, Alon. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag at hindi natitinag. Ibigay mo sa kanila ang gusto nila. Papapuntahin ko sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa kawalan. Ang hangin ay umiihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang bagong bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mababasa. Ako na ang bagyo. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay humahaplos sa aking batok. Ngunit hindi nito mapapawi ang init na nararamdaman ko sa aking mga palad. Nakaupo ako sa tapat ng aking laptop sa loob ng aking pribadong opisina na napaliligiran ng mga award at sertipiko ng pagkilala mula sa iba't ibang bansa. Sa aking tabi, nakatayo si Attorney Alon Serrano. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag at ang kanyang kamay na marahang nakapatong sa sandalan ng aking upuan ay nagsisilbing angkla sa gitna ng unos na aking nararamdaman. Sa screen ng aking computer, nakikita ko ang waiting room ng video call. Nandoon na sila. Ang mga Mondragon. Ang mga taong nagtulak sa akin sa impyerno 5 taon na ang nakararaan. Ngayon, kakatukin nila ang pinto ng aking kaharian para magmakaawa. Inayos ko ang aking mikropono at siniguradong nakapatay ang aking kamera. Para sa kanila, ako ay isang boses lamang, isang anino, isang Madam H na may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Dumiin ang aking daliri sa mouse upang simulan ang tawag at papasukin sila sa aking digital na mundo. Agad na lumitaw sa screen ang mukha ni Doña Ramona. Mas matanda na siya tignan ngayon. Ang makapal na makeup ay hindi na kayang takpan ng mga raw line ng stress sa kanyang noo at leeg. Sa kanyang tabi ay si Vanessa na mukhang naiinip at abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko. At sa sulok ng kwadro, naroon si Leandro. Ang lalaking dati kong minahal ay mukhang tuyot at walang buhay, nakasuot ng gusot na polo, na tila ba napilitan lang siyang bumangon para sa pulong na ito. Good morning, Madam H. Bati ni Doña Ramona sa kanyang pinakamatamis na boses, isang tono na pamilyar sa akin. Ito ang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Ang parehong boses na ginamit niya noong pinuri niya ang aking pagbubuntis bago niya ako ipatapon. It is such an honor to finally speak with the genius behind Luminosa. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong bumalot ang nakabibinging katahimikan sa pagitan namin. Tumingin ako kay Alon at tumango siya. Senyales na ako ang may kontrol. Doña Ramona, ang sagot ko. Gumamit ako ng voice modulator upang bahagyang ibaba ang tono ng aking boses. Ginawa itong mas malamig at hindi makilala. Nabalitaan ko na ang Mondragon Fashion ay nasa alanganing sitwasyon. Nanigas ang nangiti ni Ramona, ngunit mabilis niya itong binawi. Just a minor setback, madam. You know how the market is. Masyadong pabago-bago. That's why we need your brand. We believe that Luminosa combined with the Mondragon legacy will be unstoppable. Legacy? Ulit ko. Puno ng sarkasmo ang aking isipan. Anong legacy ang tinutukoy ninyo? Ang legacy ng pagnanakaw ng disenyo?
Siyempre, hindi ko iyon sinabi ng malakas. Sa halip nagsalita ako ng formal. Tiningnan ko ang inyong mga nakaraang koleksyon. Napansin ko na ang kalidad ng inyong mga tela ay bumaba mula noong 5 taon na ang nakararaan. Tumawa ng pilit si Ramona at ikinumpas ang kanyang kamay sa ere. Oh, that! You see, madam, we had some incompetent suppliers before. Mga lokal na manghahabi galing sa bundok na walang alam sa high fashion. They were cheap, yes, but they lacked the sophistication that you have. Kaya nga tinanggal na namin sila. Kumuyom ang aking kamao sa ilalim ng mesa. Ang tinutukoy niyang walang alam ay ako. Ang tinutukoy niyang cheap ay ang sining ng aking lola na ninakaw niya. Naramdaman ko ang paghawak ni Alon sa aking balikat, isang mainit na paalala na huminahon. Tama siya. Ang galit ay dapat maging gasolina, hindi apoy na tutupok sa akin. Kung gayon, patuloy ko. Kung gusto ninyong gamitin ang pangalan ng Luminosa, mayroon akong isang kondisyon. Hindi sapat ang pera ninyo bilang puhunan. Kailangan ko ng collateral. Kumunot ang noo ni Vanessa. At sa wakas, ay nagtaas ng tingin. Collateral? Isn't our company name enough? Hindi. Mabilis na sagot ni Alon na ngayon ay humakbang papalapit sa mikropono. Ang pangalan ng Mondragon ay bumagsak na sa stock market. Ang kailangan ni Madam H ay lupa. Specifically, ang lupain sa Ifugao na nakapangalan sa inyong kumpanya. Namutla si Doña Ramona. Alam niya kung gaano kahalaga ang lupaing yon. Iyon ang pinagkukunan niya ng hilaw na materyales noon. Bagamat hindi niya alam kung paano ito alagaan, kaya namatay ang mga tanim. Why that piece of land? Tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinala. It's just a useless farm in the mountains. Tita, don't do it. Something feels off. Tumahimik ka, Vanessa. Saway ni Ramona ng pabulong ngunit dinig sa mikropono. Humarap siya muli sa kamera. Ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-aalinlangan. If we give the title as collateral, sigurado ba ang partnership na ito? Isang pirma mo lang at ang buong koleksyon ng Luminosa ay sa inyo na. Sagot ko. Biglang nagsalita si Leandro. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Teka, ang boses na yan, parang tumigil ang mundo ko ng isang segundo. Nakilala ba niya ako? Kahit may modulator? O sadyang nakaukit ang boses ng babaeng sinaktan niya sa kanyang konsensya? Parang ano? Leandro? Inip na tanong ni Ramona. Wala, bawi ni Leandro. Sabay hilot sa kanyang sentido. Parang narinig ko lang sa panaginip. Never mind. Nagpadala si Alon ng digital contract sa kanilang email. Kitang-kita ko sa screen kung paano nagningning ang mga mata ni Ramona nang makita ang projected profit. Hindi niya binasa ang mga fine print. Hindi niya tinignan ang probisyon na kapag hindi sila nakabayad sa loob ng 3 buwan, ang lupa at ang buong management ng Mondragon Fashion ay mapupunta sa Luminosa. Kinuha ni Ramona ang kanyang digital pen. Mabilis pa sa kidlat, pinirmahan niya ang dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila tunog ng paghuhukay sa sarili niyang libingan. Done! Masayang anunsyo ni Ramona. Welcome to the family, Madam H. Napangisi ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Yes, welcome to the family. Pinirmahan ko rin ang kontrata sa aking panig. Tinitigan ko ang aking kamay habang humahawak sa panulat. Naalala ko noong gabing iyon sa kusina kung paano ako nanginginig habang hawak ang kutsara, kung paano ako naging mahina at sunod-sunuran. Ngunit ngayon, ang kamay ko ay matatag. Hindi nanginginig, hindi nag-aalinlangan. Ang bawat letra ng aking pirma ay isang sentensya para sa kanila. Pinutol ko ang tawag bago pa man nila makita ang aking ekspresyon. Bumagsak ang bigat ng katahimikan sa opisina, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng tagumpay. Humarap ako kay Alon. Nakangiti siya. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Nasa atin na sila, bulong niya.
Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang skyline ng Maynila. Sa malayo, nakikita ko ang building ng mga Mondragon. Mukha itong matayog at matibay, pero alam ko na sa ilalim nito, inaanay na ang pundasyon. At ako ang reyna ng mga anay na yon. Nagsisimula pa lang tayo, Alon. Sabi ko, habang pinanonood ang paglubog ng araw. Nagawa nilang kuhanin ang lahat sa akin noon dahil sa isang papel. Ngayon, babawiin ko ang lahat gamit din ang isang papel. Ang bitag ay sarado na at wala silang kamalay-malay na ang leeg na nakasilo ay sa kanila mismo. Ang hangin sa loob ng gusali ng Mondragon Fashion ay pamilyar. Ito ay isang uri ng artipisyal na lamig na nagmumula sa central air conditioning. Ngunit para sa akin, ito ang lamig ng mga alaala, ang lamig ng pagtataksil, at ang lamig ng gabing ipinagtulakan nila ako palabas sa ulan. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula noong huli kong tinapakan ang sahig na ito bilang isang asawang puno ng pag-asa. Ngayon, naglalakad ako sa parehong lobby, hindi bilang si Hiraya na asawa ni Leandro, kundi bilang si Madam He, isang estrangherang balot ng misteryo at kapangyarihan. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress, malaking itim na salamin sa mata, at isang malapad na sombrero na nagtatago sa kalahati ng aking mukha. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay sinadya kong may diin. Ang aking mga stiletto ay lumilikha ng halos walang tunog na presensya ng awtoridad. Naririnig ko ang bulungan ng mga empleyado habang ako ay dumadaan. Nakikita ko ang paghanga at pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi nila alam na ang babaeng tinitingala nila ngayon ay ang parehong babaeng minsan nilang pinagtsismisan bilang probinsyanang asawa ni Sir Leandro. Pumasok ako sa elevator. Habang naghihintay na magsara ang pinto, isang anino ang humabol, isang lalaki. Ang pabango niya ay iba na. Mas matapang at puno ng amoy ng alak, ngunit ang tindig niya ay nakaukit sa aking memorya. Si Leandro. Tumigil ang aking paghinga ng 1 segundo. Nakatayo siya sa tabi ko. Sobrang lapit na kaya kong amuyin ang kanyang hininga. Hindi niya ako pinansin. Nakatingin lamang siya sa numerong umiilaw sa itaas ng pinto. Ngunit naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Tila may pamilyar na bagay siyang nakita o naamoy. Ang suot kong pabango ay sinadya ko. Isang timpla ng luya at sampagwita, ang amoy ng hardin. Sa aming kubo, sa Ifugao, ang amoy ng aking pagkatao. Miss, nag-aalangan niyang tanong. Nagkita na ba tayo? Hindi ako umimik. Itinuon ko lang ang aking tingin sa harapan. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigawan. Ang bawat pag-akyat ng palapag ay tila isang pagbilang patungo sa isang pagsabog. Ang pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor ay parang isang hudyat ng kaligtasan. Nauna akong lumabas nang hindi siya nililingon. Ang kanyang pagtawag sa aking likuran ay mahina at puno ng pagkalito. Ngunit hindi ko ito pinansin. Nakatayo na sa labas ng boardroom si Doña Ramona at Vanessa. Ang kanilang mga pekeng ngumangiti ay handang-handa na. Madam H, welcome, welcome! Masiglang bati ni Ramona, inilahad ang kanyang kamay na puno ng mamahaling alahas. Tinanggal ko ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso. Nakita ko ang 1 segundong pagkabigla sa kanyang mukha. Marahil dahil sa aking edad o marahil dahil sa intensidad ng aking mga mata. Ngunit hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, ako ay isang bagong mukha ng pera. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, iginala ko ang aking tingin sa paligid. This is your boardroom? Tanong ko sa aking binagong boses. Akala ko ba ay high-end fashion brand kayo? Bakit ang mga sample ng tela ninyo ay nakabilad lang sa estante? Hindi niyo ba alam na kumukupas ang kulay niyan kapag direktang natatamaan ng ilaw? Natigilan si Ramona.
napalitan ng pamumula ang kanyang nangiti. Magsasalita na sana si Vanessa para ipagtanggol ang kanyang tiyahin, ngunit inunahan ko siya. "Let's get down to business," sabi ko habang naglalakad papasok sa silid at naupo sa kabisera ng mesa, ang upuan na para lamang dapat sa CEO. Wala akong oras para sa mga palamuti. Ipakita ninyo sa akin ang mga materyales. Kung hindi papasa sa standard ko, kansilado ang lahat. Ang sumunod na oras ay isang pagtatanghal ng aking kapangyarihan. Bawat tela na kanilang ipinakita ay pinuna ko. Bawat disenyo ay tinanong ko ang pinagmulan. Ginamit ko ang lahat ng kaalaman na ipinamana sa akin ni Lola. Ang lahat ng natutunan ko sa loob ng 5 taon upang ipakita sa kanila kung gaano sila kababaw at walang alam sa sining na kanilang inaangkin. Si Ramona ay hindi na makapagsalita, habang si Vanessa ay nakakagatlabi na lamang sa inis. Si Leandro naman ay nakatayo lang sa gilid, tahimik na nanonood. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkalito at marahil isang patak ng pagsisisi. Nang matapos ang pulong, tumayo ako. Magpapadala ako ng sarili kong team para ayusin ang warehouse ninyo. "It's too unprofessional," sabi ko bilang panghuling salita. Habang naglalakad ako palabas, sinadya kong mahulog ang isang maliit na panyo mula sa aking bag. Isang puting panyo na gawa sa pinong tela. Ang marahan nitong pagbagsak sa ibabaw ng makintab na mesa ay halos walang tunog. Ngunit ang epekto nito ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Sa sulok ng panyo, may isang maliit na borda na ginawa ko kagabi. Isang maliit na pulang bulaklak ng gumamela. Ang parehong disenyo na ibinurda ko sa una ni Leandro noong kami ay bagong kasal. Hindi ko ito nilingon. Nagpatuloy ako sa paglakad. Ngunit alam kong nakita nila ito. Alam kong sa sandaling iyon, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Nasa kotse na ako, papalayo sa gusaling yon, nang tumawag si Alon. "Kumusta?" tanong niya. "Everything is going according to plan," sagot ko habang tinitignan ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Samantala, sa loob ng boardroom, si Vanessa ang unang dumampot sa panyo. Tinitigan niya ito ng matagal, may kung anong kumikislot sa kanyang isipan. "Tita, this embroidery," simula niya. "It looks familiar." "It's just a handkerchief, Vanessa. Don't be paranoid." Iritableng sagot ni Ramona, ngunit hindi mapakali si Vanessa. Sa kanyang isipan, may nabubuong buwong isang palaisipan. Ang boses sa telepono, ang amoy ng pabango sa elevator, at ngayon, ang bordang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. "Hello? I need a favor. I need you to run a background check on someone." Ang pangalan niya ay Madam H, CEO of Luminosa. "I want everything, and I mean everything." Ang ilaw mula sa screen ng telepono ni Vanessa ay nagbibigay ng isang malamig na liwanag sa kanyang mukha. Habang tinititigan niya ang larawang ipinadala ng pribadong investigador. Ito ay isang litratong kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit sapat na para makita ang kabuuan. Nakuna nito si Madam H na bumababa sa kanyang sasakyan at sa isang saglit na pag-alis niya ng kanyang salamin upang ayusin ang buhok, nahuli ng lente ang kanyang mukha. Walang sombrero, walang malaking salamin. Ang babae sa litrato ay mas payat, mas matikas, at balot ng kumpiyansa. Ngunit ang hugis ng kanyang mga labi, ang kurba ng kanyang kilay, at ang lungkot na hindi maitago ng kanyang mga mata, ito ay walang dudang ang mukha ni Hiraya Luminosa. Bumagsak ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Vanessa at lumikha ito ng marahang kalabog sa ibabaw ng mamahaling Persian rug. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumikip. Hindi ito paranoia. Hindi ito selos. Ito ay katotohanan. Isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot.
Ang babaeng tinapakan at itinapon nila sa putikan ay nagbalik. Hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang reyna na may hawak ng kanilang kapalaran. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa opisina ni Doña Ramona. Naabutan niya ang kanyang tiyahin na abalang-abala sa pagtingin sa mga financial projection ng kanilang partnership. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasakiman. Tita! Tita! We have a huge problem. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. That woman, si Madam H, she's Hiraya. It's her, tita. Nagbalik siya. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Ramona. Ikinumpas lamang niya ang kanyang kamay. Tila ba iwinawaksi ang isang langaw. Vanessa, stop this nonsense. Pinirmahan na ang kontrata. Huwag mo nang sirain ang moment na ito dahil lang sa insecurities mo. No, tita, hindi ito insecurity. I have proof. Ipinakita ni Vanessa ang litrato sa kanyang telepono. Sinulyapan lang ito ni Ramona at tumawa ng mapakali. Isang malabong litrato. That could be anyone. Hiraya is probably dead in some ditch in the mountains. Tumigil ka na. You're giving me a headache. Naiwang nakatayo si Vanessa. Puno ng frustrasyon. Alam niyang walang maniniwala sa kanya hanggat ang kanyang tiyahin ay nabubulag sa pera. May isang tao na lang siyang malalapitan. Ang taong dapat na unang nakakilala kay Hiraya. Natagpuan niya si Leandro sa bar ng mansyon, umiinom na naman. Lumapit si Vanessa at walang salitang ipinakita ang litrato sa kanya. Tinitigan ito ni Leandro. Noong una ay kumunot ang kanyang noo, ngunit habang tumatagal, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pabango sa elevator, ang panyong may burda, ang boses na pamilyar. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi maari. Bulong niya. Ang baso sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hiraya. She's staying at the Grand Peninsula Hotel, penthouse suite. Mabilis na sabi ni Vanessa. Leandro, you have to do something. Kausapin mo siya. Alamin mo kung anong plano niya. She's here for revenge. Hindi na nag-isip si Leandro. Binitawan niya ang baso at ang tunog ng pagtama nito sa marmol na counter ay nag-iwan ng matinis na ugong. Tumakbo siya palabas ng mansyon, isinakay ang kanyang kotse at minaneho ito ng mabilis na tila hinahabol niya ang nakaraang, hindi na niya maibabalik. Sa itaas na palapag ng The Grand Peninsula, nakatayo ako sa balkonahe ng aking suite. Tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit sa loob ko ay may kapayapaan. Maya-maya, tumunog ang intercom. Ang boses ni Alon ay kalmado ngunit may diin. Hiraya, may bisita ka. Nasa lobby siya, pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sumilip ako mula sa aking balkonahe na may tanaw sa grand lobby sa ibaba. Nakita ko si Leandro. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at desperadong nakikipagtalo sa security. Mukha siyang naliligaw na kaluluwa sa gitna ng karangyaan. At pagkatapos ay lumitaw si Alon. Tahimik siyang lumapit. Nakasuot ng maayos na suit. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Siya ang larawan ng dignidad at kontrol. Lahat ng bagay na hindi si Leandro, hinarang ni Alon si Leandro. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita ko ang desperasyon sa mukha ni Leandro at ang hindi natitinag na pader sa katauhan ni Alon. Nakita ko kung paano sinubukan ni Leandro na lumusot at kung paano marahang ngunit may puwersang inilagay ni Alon ang kanyang kamay sa dibdib ni Leandro upang pigilan ito. Nakita ko nang sabihin ni Alon ang isang bagay na nagpatigil kay Leandro. Ang mga balikat ni Leandro ay bumagsak sa pagkatalo. Tumingala siya at sa isang saglit, tila nagtama ang aming mga mata kahit na malayo ang aming pagitan. Nakita ko ang sakit, ang pagsisisi, ang pagkalito sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, habang tinititigan ko ang lalaking minsan kong
inakala na sentro ng aking mundo. Wala akong naramdamang galit. Wala ring pagmamahal. Ang tanging naramdaman ko ay awa. Isang malalim at nakakalungkot na awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang isang kayamanan para sa kumikinang na basura. Tumalikod na ako mula sa balkonahe. Ang nakaraan ay nasa ibaba at ako ay nasa itaas na. Tapos na ang laban sa puso ko. Ang natitira na lang ay ang laban para sa hustisya. Sa ibaba, sa lobby, bago tuluyang tumalikod si Leandro, hinawakan ni Alon ang kanyang balikat. Nawala mo na ang pinakamakinang nahiyas, Leandro. Sabi ni Alon sa isang boses na mahina ngunit matalim. Huwag mo nang subukang pulutin ang mga basag na piraso habang ang mga kamay mo ay puno ng putik. Walang nagawa si Leandro kundi tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Pasan ang bigat ng 5 taong pagsisisi na biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Nang mawala na sa paningin si Leandro, pumasok na ako mula sa balkonahe. Hindi ko namalayan na pinipigil ko pala ang aking paghinga. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Maya-maya, pumasok si Alon sa suite. Hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa akin at marahang inayos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa aking mukha. Ang simpleng gesto na yon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Ipinapahiwatig nito ang lahat. Nandito ako. Poprotektahan kita. Hindi ka na mag-iisa. Okay ka lang? Tanong niya sa wakas. Tumango ako at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang isang tunay na ngiti na namumuo sa aking mga labi. Mas okay pa sa okay, Alon. Ngayon, sigurado na ako. Handa na ako. Ngunit sa mansyon ng mga Mondragon, nagsisimula pa lang ang gulo. Ang pag-uwi ni Leandro na lasing at wasak ay nagdulot ng panik kay Vanessa. Kung nalaman na ni Leandro ang katotohanan, ibig sabihin ay malapit nang malaman ng lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patahimikin si Hiraya bago pa man ang gabi ng grand launch. Kinontak ni Vanessa ang isang kaduda-dudang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang taong may kakayahang gumawa ng pinsala. I have a job for you, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. On the night of the Mondragon Luminosa launch, I want you to destroy something. Something beautiful. Something irreplaceable. Ang bulong ng nakaraan ay naging isang sigaw ng paparating na panganib. At sa gitna ng lahat, ang entablado para sa huling pagtutuos ay inihahanda na. Ang gabi ng grand launch ay puno ng artificial na kislap. Ang mga ilaw ng kamera ay walang tigil sa pagguhit ng liwanag sa madilim na kalangitan. At ang bulungan ng mga piling panauhin sa industriya ng fashion ay humahalo sa marahang tugtog ng isang string quartet. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. At sa mundong aking ginagalawan ngayon, natutunan ko ng maghinala sa mga bagay na masyadong perpekto. Nasa backstage ako sa isang pribadong dressing room na inihanda para sa akin. Ang hangin ay mabango sa amoy ng hairspray at mamahaling pabango. Sa gitna ng silid, nakatayo sa isang manikin ang aking obra maestra, ang Phoenix Dress. Ito ay isang evening gown na gawa sa pinakamahal na telang hinabi ng aking kooperatiba. At ang kulay nito ay ang sikreto ng aming pamilya, ang dugo ng Bakunawa. Sa dibdib nito, may borda ng isang phoenix na tila handa ng lumipad. Ang mga pakpak nito ay gawa sa pinong sinulid na ginto. Ito ang sentro ng buong koleksyon. Ito ang simbolo ng aking pagbangon. Ngunit nang lumapit ako, may napansin akong mali. May isang linya sa tela na hindi dapat naroroon. Isang tuwid at madilim na guhit na bumabagtas mula sa balikat hanggang sa baywang. Nanginginig kong hinawakan ng tela. Hindi ito tupi, hindi ito sinulid. Ito ay isang laslas. Isang malalim at malinis na hiwa na gawa ng isang matalim na bagay. Sinadya. Pinlano. Isang gawa ng purong galit at inggit.
Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang galit na namuo sa aking dibdib ay hindi mainit. Ito ay malamig na parang yelo, matalim na parang bubog. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Si Vanessa. Ito ang kanyang huling, desperadong pag-atake. Tumalikod ako mula sa damit at kinuha ang aking telepono. Nag-type ako ng isang maikling mensahe at ipinadala ito sa isang hindi rehistradong numero na alam kong direktang konektado sa personal na katulong ni Doña Ramona. Ang ahas na sumisira sa iyong hardin ay nasa tabi mo lang. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at muling hinarap ang nasirang damit. Para kay Vanessa ito ay isang pagkawasak. Ngunit para sa akin, ito ay isang pagkakataon. Pumasok si Alon sa silid. May dalang isang tasa ng tsaa para sa akin. Nakita niya ang aking mukha. Pagkatapos ay ang damit. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala patungo sa pag-unawa at pagkatapos ay sa tahimik na galit. Sino? Iyon lang ang kanyang tanong. Hindi na mahalaga kung sino. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Ang mahalaga ay kung paano natin ito aayusin. Alon, kailangan ko ng tulong mo. Sa sumunod na 2 oras, ang dressing room ay naging isang emergency workshop. Iniutos kong dalhin ang aking personal na sewing kit, isang baul na gawa sa kahoy na puno ng mga karayom na iba't iba ang laki at mga rolyo ng sinulid mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang kinuha ko ay isang bagay na espesyal, isang maliit na rolyo ng purong gintong sinulid na minana ko pa kay Lola. Sa Japan, may sining na tinatawag na kintsugi. Paliwanag ko kay Alon habang sinusuri ko ang pinsala. Kapag nabasag ang isang mamahaling florera, hindi nila ito itinatapon. Sa halip, pinagdudugtong nila ang mga piraso gamit ang ginto. Naniniwala sila na ang isang bagay ay nagiging mas maganda at mas matibay dahil sa kanyang mga sugat. Naupo ako sa harap ng damit. Si Alon ay umupo sa aking tabi. Hawak ang ilaw para maging mas malinaw ang aking paningin. Ang aking mga daliri ay gumalaw ng may katiyakan at bilis. Ipinasok ko ang gintong sinulid sa karayom at dahan-dahan sinimulan kong tahiin ang sugat ng damit. Ang bawat tusok ay may diin. Ang bawat hilahod ng sinulid ay isang panata. Hindi ko tinatakpan ng hiwa. Sa halip ginawa ko itong sentro ng disenyo. Ang gintong sinulid ay gumapang sa pulang tela, lumilikha ng isang ilog ng kislap na tila ugat ng kidlat. Ang dating sugat ay naging isang palamuti, isang peklat na ipinagmamalaki, hindi ikinahihiya. Habang nagtatahi ako, si Alon ay tahimik lang na nakamasid. Paminsan-minsan, ang aming mga kamay ay nagkakadikit habang inaabot niya sa akin ang gunting o habang inaayos niya ang tela. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang salita. Hindi niya ako tinatanong kung kaya ko. Hindi niya ako sinasabihan na magpahinga. Naroon lang siya, isang matatag na presensya, nagtitiwala sa aking kakayahan. Nang matapos ko ang huling tahi, pareho kaming napatitig sa damit. Mas maganda pa ito kaysa sa orihinal. Ang gintong peklat ay tila nagbigay ng kaluluwa sa damit. Isang kwento ng pagkawasak at muling pagbangon. Ito na ngayon ang tunay na phoenix dress. Tumayo ako at hinaplos ang aking likha. Sa labas ng silid, naririnig ko na ang pagtawag ng stage manager. Oras na. Bago ako lumabas, tumingin ako kay Alon. Tapos na ba ang lahat ng papeles? Tanong ko. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may ningning ng tagumpay. Nakahanda na ang lahat. Isang senyas mo lang. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ang apoy ng galit sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay naging isang siga
na magbibigay liwanag sa entablado. Lumabas ako ng dressing room. Ang malakas na ilaw ng entablado ay sumalubong sa akin. Ang bulungan ng mga manonood ay unti-unting humina hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang pagpapakilala ng MC. At ngayon, mga kababayan, ang sandaling hinihintay nating lahat. Isang karangalan na ipakilala sa inyo. Ang henyo, ang misteryo, ang nag-iisang si Madam H. Nagsimulang gumalaw ang mabibigat na pulang kurtina sa magkabilang gilid, dahan-dahang inilalantad ang gitna ng entablado. Humakbang ako pasulong, handa nang harapin ang liwanag at ang mga demonyong nag-aabang sa dilim. Nagsara ang pulang kurtina sa likuran ko. Tumigil ang malakas na musikang tumutugtog sa buong hall. Tanging ang aking hininga lamang at ang nakabibinging katahimikan ng libu-libong matang nakatitig sa akin ang nararamdaman ko. Nag-aapoy ang mga ilaw ng kamera at ang bawat kislap nito ay parang espada na nakatutok sa aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Suot ang phoenix dress, ang damit na may gintong peklat na naglalarawan ng aking buhay. Sa aking kaliwa, nakita ko si Doña Ramona at Vanessa, nakaupo sa front row. Ang kanilang mga mukha ay tila mga manika na pininturahan ng paghanga. Ngunit sa ilalim ng paghanga, alam kong may nagtatagong pagdududa, isang buto na aking itinanim. Ang MC ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ladies and gentlemen, we present to you the visionary, Madam H. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Malakas, umaapaw, halos sumasamba. Ngunit hindi ako nag-angat ng kamay para magpasalamat. Sa halip, hinawakan ko ang aking leeg at dahan-dahan kong inalis ang silver choker na nagsisilbing voice scrambler. Ang nakasanayan kong boses, ang boses ni Hiraya, ay bumalik. Kinuha ko ang mikropono mula sa stand at inilapit sa aking labi. Ang aking kamay ay matatag. Ang aking mga mata ay nakatuon. Hindi sa mga nanonood, kundi sa mesa ng mga Mondragon. Salamat, mahinang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na tila lumalabas mula sa kailaliman ng lupa. Maraming salamat sa inyong paghanga. Ngunit ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa mga taong naniwala sa akin at sa sining ng mga manghahabi sa bundok. Nagpatuloy ang palakpakan, ngunit napansin ko ang isang bagay na nagbago. Ang mukha ni Ramona ay biglang namutla. Si Vanessa ay nanigas sa kanyang upuan. Si Leandro, na nakita kong nakaupo sa likod, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Pamilyar ang boses ko. Hindi na ito ang malamig, binagong boses sa telepono. Ito ang boses ng babaeng 5 taon niyang sinubukang kalimutan. Pero bago ko tanggapin ang karangalan na ito, patuloy ko, sinadya kong bigyan ng diin ang bawat salita. Kailangan ko munang hubarin ang aking maskara. Dahan-dahan kong inalis ang aking salamin sa mata. Ang mga ilaw ng entablado ay nagbigay daan upang makita ng lahat ang aking mukha ng malinaw. Hindi ako nag-aalangan. Handa na ako. Ang paggalaw ko ay nagdulot ng isang malaalo na gasp mula sa mga tao. Ang marahang tunog na yon ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Naglabasan ng mga telepono. Ang live stream ay umabot sa peak viewership. Tumingin ako ng diretso kay Doña Ramona. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Si Vanessa naman ay tumayo na. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Hindi ako si Madam H, ang henyo na galing sa Paris. Mariin kong pahayag. Ang aking tinig ay tumatawid sa buong hall. Ako si Hiraya Luminosa Mondragon. Ang pangalan ko ay parang isang bala na tumama sa gitna ng karangyaan ng Mondragon. Tumingin ako kay Ramona. Ako ang babaeng pinalayas ninyo sa ulan 5 taon na ang nakararaan. Ako ang ina ng bata
na tinawag ninyong bastardo at pinilit ninyong palabasin na hindi anak ng inyong pamilya. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulungan. Nawala na ang mga papuri. Napalitan na ito ng pagtataka at kaba. Sa isang senyas ko, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay hindi na nagpakita ng fashion show. Sa halip, lumabas doon ang isang video. Ito ay isang maikling clip. Ang kuha ni Alon noong hinarang niya si Leandro. Ngunit ngayon ay may kasama na itong isang confession tape. I am the nurse at inutusan ako ni Doña Ramona na palitan ang DNA result. Negatibo ang inilagay ko, pero ang totoo, siya talaga ang Mondragon. Si Lucas ang Mondragon. Ang boses ng nurse ay malinaw at ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumatama sa pamilya Mondragon. Ang gulat ay naging galit sa mukha ng mga manonood. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sakit ng katawan. Ang bata na tinanggihan ninyo ay tunay na dugong Mondragon. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa damdamin, ngunit nananatiling malakas. At ang lupain na kinuha ninyo sa akin bilang collateral sa inyong kasakiman ay lupain ng mga ninuno ko. Biglang bumukas ang pinto ng hall. Pumasok doon si Alon, kasama ang isang pangkat ng mga pulis na nakauniforme. Tumayo siya sa tabi ng entablado, hawak ang isang tumpok ng dokumento. Dahil sa pagpalsipika ng DNA, pagtataksil sa publiko, at pag-aangkin ng lupa na may maling titulo, pinapawalang bisa namin ang lahat ng karapatan sa ari-arian ng pamilya Mondragon. Anunsyo ni Alon, ang kanyang boses ay matatag at formal. Si Doña Ramona ay napatulala. Ang kanyang mga alahas ay tila biglang naging mabigat. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginginig at hindi makatayo ng tuwid. Hindi totoo yan. Nagbayad ako. Hindi ito matatanggap. Ang presyo ng kasakiman ay hindi mababayaran ng pera. Sagot ko. Ang presyo ay hustisya. Lumapit ang mga pulis kay Ramona. Hinawakan nila ang kanyang braso upang lagyan ng posas. Nagtangka siyang manlaban, ngunit wala na siyang kapangyarihan. Ang kanyang luho ay nawala, at ang natira na lang ay ang isang matandang babae na puno ng kasakiman. Sa isang sulok, nakita ko si Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ng isa sa mga opisyal dahil sa kaso ng paninira ng ari-arian. Ang phoenix dress, ang lahat ng atensyon ay muling bumalik sa akin. Ako ang nag-iisang sentro ng liwanag. Ang entablado ay nilapitan ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Lumuhod siya sa aking paanan. Hindi alintana ang mga nag-aapoy na ilaw ng kamera at ang mga taong nakapaligid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng aking damit at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa aking mga tuhod. Patawarin mo ako. Mahal ko. Ang kanyang sigaw, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Alam ko na ikaw yan. Alam ko na ikaw ang boses na yan. Bumalik ka sa akin, Hiraya. Magbabago ako. Bumalik ka sa amin. Nakaluhod si Leandro sa aking paanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. At ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mamahaling tela. Ang kanyang pagsusumamo ay nagpuno sa malawak na hall. At ang bawat salita niya ay tila nagpipilit na ipaalala sa akin ang nakaraan. Ang mga pangakong minsang binitawan niya. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng bawat detalye at ang bulungan ng mga manonood ay unti-unting lumalakas. Ngunit wala akong naramdaman. Ang aking puso na minsang gumuho at nagkapira-piraso dahil sa kanya ay tila isang bakal na ngayon. Matigas, hindi matitinag. Marahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking damit. Hindi ko ito ginawa ng may galit o pagkasuklam. Ginawa ko ito ng may kalmado at pagod, tulad ng isang taong nag-aalis ng alikabok sa isang lumang kasangkapan. Leandro,
Mahina kong sabi, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang babaeng minahal mo ng buong puso, ang hiraya na lumuhod sa iyo sa gitna ng bagyo, ay matagal nang namatay sa harap ng iyong mga mata. Sa labas ng inyong mansyon, tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkabigla at pag-asa. Hindi hiraya, nandyan ka pa. Alam ko, magbabago ako. Babalik tayo sa dati. Ngumiti ako, isang ngiting malungkot ngunit puno ng katotohanan. Walang dati na pwedeng balikan. Ang dati ay isang alaala na masakit maalala. Naaalala mo ba ang gabing iyon, Leandro? Ang lamig ng ulan? Ang iyak ng anak natin na halos mawalan ng hininga? Naaalala mo ba kung paano mo tinalikuran ang sarili mong dugo para sa mana at kapangyarihan ng nanay mo? Ang bawat salita ko ay parang hampas ng latigo sa kanyang mukha. Umalis ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang dating pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng kahihiyan. Ang mga kamay na ito, patuloy ko, itinaas ko ang aking mga palad. Ang mga kamay na ito ang ginamit mo upang isara ang gate sa aming mag-ina. Ngayon, ang mga kamay na ito ang bumuo ng sarili naming imperyo. Wala nang puwang sa buhay ko ang mga taong mahina at walang paninindigan. Ang pinipili kong pamilya ngayon ay ang mga taong handang ipaglaban ako at hindi ang mga taong ipagpapalit ako. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking tindig ay matikas. Binalingan ko ang mga opisyales na hawak na ngayon, si Doña Ramona at Vanessa. Si Ramona ay sumisigaw pa rin ng mga pagtatanggol, ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa ingay ng mga tao. Si Vanessa naman ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay nakatabon sa kanyang mukha. Hindi kayo ang magdidikta ng halaga ko o ng aking pamilya, sabi ko sa huling pagkakataon na tila nagsasalita sa dalawa, ngunit ang mga mata ko ay nakatuon kay Leandro. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa mga karapat-dapat. Ibinibigay ito sa mga taong kailangan ng kapayapaan sa kanilang sarili. Hindi para sa inyo ang pagpapatawad ko, para ito sa akin, upang malaya akong makahinga. Humarap ako sa madla. Nagbigay ako ng isang tahimik na pagyuko. Hindi na ako nagtagal sa entablado. Ang oras ko roon ay tapos na. Nang papalabas na ako sa backstage, sinalubong ako ng isang mainit na yakap. Si Lucas, ang aking anak. 5 taong gulang na siya ngayon, matangkad, malusog, at punong-puno ng buhay. Ang kanyang yakap ay mas mainit pa kaysa sa libu-libong palakpakan at mas makahulugan pa kaysa sa anumang korona. "Nay, you are so cool," ang kanyang masiglang wika. Niyakap ko siya ng mahigpit. Siya ang aking tagumpay. Siya ang aking bukas. Sa gilid, nakatayo si Alon. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki at isang bagay na mas malalim pa. Isang pagmamahal na tahimik, matapat, at hindi kailanman naghangad na maging sentro. Hindi niya ako niyakap sa harap ng mga kamera, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. "Hiraya," tawag niya. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang hangin na humahaplos sa aking pagod na kaluluwa. "Okay ka lang ba?" Tumango ako. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ito ay luha ng kalayaan, hindi ng kalungkutan. "Saan mo gustong pumunta ngayon?" tanong niya. Ang tanong niya ay tila isang bukas na pinto sa lahat ng posibilidad. Napatingin ako sa aking anak, pagkatapos ay kay Alon. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa labas. Ngunit sa loob ng backstage, mayroong isang kakaibang init at kapayapaan. "Uwi na tayo," sagot ko. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay mayroong tunay na kahulugan. Uwi na tayo sa bahay natin. Ang mga araw matapos ang grand launch ay tila isang malalim na paghinga matapos ang isang matinding laban. Sa hukuman, ang katarungan
ay dahan-dahang gumulong. Walang silid para sa pagtatago o pagtatakip ng kasinungalingan. Ang lahat ng ebidensya na inipon ni Alon ay matibay at hindi matitinag. Ipinahayag ng hukom ang sentensya. Habambuhay na pagkakakulong para kay Doña Ramona Mondragon, kasama ang pagbawi sa lahat ng ari-arian ng pamilya Mondragon bilang kabayaran sa pagnanakaw ng lupa at pagpapalsipika ng mga dokumento. Si Vanessa naman ay naharap sa kasong kriminal dahil sa paninira ng ari-arian at pagsasabwatan, at siya ay nahatulan din ng pagkakakulong. Ang imperyo ng Mondragon na binuo sa kasakiman at panlilinlang ay gumuho sa isang iglap. Hindi ako dumalo sa huling araw ng pagdinig. Walang puwang ang aking puso para sa pagdiriwang o paghihiganti. Ang tanging naramdaman ko ay isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pagtatapos. Sa halip na ipunin ang lahat ng kayamanan para sa aking sarili, ginamit ko ang karamihan sa mga bawi nating ari-arian upang itatag ang Luminosa Foundation. Ito ay isang organisasyong nagbibigay ng pangkabuhayan at legal na tulong sa mga kababaihang inabuso, inapi, o inabandona. Nais kong ang aking karanasan ay maging liwanag sa iba, hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ngayon, ilang linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang lahat. Bumalik kami sa Ifugao. Ang aming maliit na kubo ay naging isang bahay na malinis, maaliwalas at puno ng buhay. Ang dating sirang habihan ay naisaayos na, at sa tabi nito may bago akong habihan na regalo ni Alon. Nakaupo kami ngayon ni Alon sa balkonahe, tinatanaw ang paglubog ng araw sa kabundukan. Si Lucas ay masayang naglalaro sa hardin. Ang kanyang tawa ay isang musika na nagpapagaan ng aking puso. Ang katahimikan sa pagitan namin ni Alon ay komportable, puno ng pag-unawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw at marahang hinawakan ng aking palad. Ang init ng kanyang balat ay tumagos sa akin. Isang simpleng haplos na may dalang higit pa sa libu-libong salita. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay. Mas maganda pa kaysa sa anumang skyscraper sa Maynila. Ngumiti ako. Mas maganda at mas totoo. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at pagmamahal. Walang paghuhusga, walang pag-aalinlangan. Tanggap niya ako ng buong buo, ang aking nakaraan, ang aking mga sugat, at ang aking pagbangon. Hiraya, sabi niya, at ang aking pangalan ay tila isang awit mula sa kanyang mga labi. Hindi ko kailangan na maging Madam H ka para sa akin. Hindi ko kailangan na maging Phoenix ka. Hindi ko kailangan na maging malakas ka sa lahat ng oras. Nagtaas ako ng kilay, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ang gusto ko lang, patuloy niya, at mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay, ay maging hiraya ka, ang hiraya na nakita ko sa tabi ng ilog, ang hiraya na lumaban para sa anak niya, ang hiraya na kayang-kaya ring maging mahinan minsan at hahayaan akong alagaan ka. Naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking pisngi. Ang kanyang mga salita ay tila isang balabal na bumabalot sa aking kaluluwa. Nagbibigay ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ito ang magulong pag-ibig na puno ng drama. Ito ay isang pagmamahal na matapat, payapa, at puno ng paggalang. Thank you, Alon. Bulong ko. Hindi ako nangako ng kahit ano. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa para sa pag-ibig. Ngunit alam ko na ang kanyang kamay ay naroon, handang sumuporta, hindi pilitin. Pumikit ako, at ang isang hibla ng hangin ay dahan-dahang humaplos sa aking mukha. Sa di kalayuan, naririnig ko ang marahang paggalaw ng wind chime na nakasabit sa gilid ng balkonahe. Ang bawat paggalaw nito ay tila isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ito ay isang awit ng paghilom, isang awit ng pag-asa. 10 taon na ang lumipas.
Ang sariwang hangin sa Ifugao ay nananatili, ngunit ngayon ay may kasama na itong bango ng kapayapaan at pag-unlad. Ang aming bahay ay mas malaki na, ngunit nananatili ang tibay ng kahoy at ang diwa ng aming kultura. Sa bawat sulok, may makikita kang disenyo ng luminosa, hindi lamang bilang produkto, kundi bilang kwento ng pag-asa. Nakatayo ako ngayon sa aking malaking taller. Sa aking tabi, nakaupo si Isabela, ang anak ng isa sa mga hobby sa foundation. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na gumagalaw sa pagitan ng mga sinulid. Sinusubukang sundan ang itinuturo ko. Ang bawat galaw ng habihan ay lumilikha ng isang marahang ritmo, isang awit ng paggawa at paglikha. Tita Hiraya, ang hirap po, sabi ni Isabela. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Ngumiti ako at inayos ang kanyang mga kamay. Hindi mahalaga kung gaano kahirap, anak. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Ang buhay ay parang habihan. May mga sinulid na magulo. May mga buhol na mahirap kalasin. Pero sa huli, kapag tinapos mo, makikita mo ang ganda ng buong disenyo. Dumating si Lucas, ngayon ay isang binata na. Matangkad siya, matikas, at may ngiti na nagpapagaan ng aking puso. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talino ni Alon at ang kabaitan na matagal ko nang ipinunla sa kanya. Nagtapos siya ng architectural engineering at ngayon ay tumutulong sa pagpaplano ng mga sustainable housing projects para sa mga katutubong komunidad. Nay, tapos na po ang meeting namin ni Attorney Serrano. Everything is set for the new scholarship program. Anunsyo niya, ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Attorney Serrano, tawag ko. At sa likuran niya ay lumitaw si Alon. Ang kanyang buhok ay mayroon ng ilang puting hibla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng pagmamahal. Siya ay hindi lamang isang partner sa negosyo o isang kasama sa buhay. Siya ang aking tahimik na lakas, ang pundasyon ng kapayapaan sa aking mundo. Humarap ako sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Kumain na tayo. Gutom na ako. Nang umupo kami sa aming hapagkainan, ang amoy ng nilulutong pagkain ay nagpuno sa silid. Ito ay simpleng lutong bahay, ngunit puno ng pagmamahalan. Si Lucas at Isabela ay masayang nagkukwentuhan. Si Alon naman ay marahang hinahaplos ang aking braso. Sa bawat sandali, naramdaman ko ang kaganapan, ang pagmamahal, ang tagumpay, ang kapayapaan. Ngunit ang bawat kwento ay may dalawang dulo. Sa isang madilim na eskinita sa Maynila, sa gitna ng mga tambak ng basura at nakasusulasok na amoy ng dumi at pinagsamang kahirapan, may isang lalaking nakasalampak sa semento. Gusot ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng libag at pagsisisi. Si Leandro. Hawak niya ang isang lumang dyaryo. Sa pahina ng dyaryo, may malaking litrato ko, ang reyna ng habi, kasama si Lucas sa talon. Nakangiti ako, puno ng buhay at karangalan. Ang aming foundation ay kinilala sa buong mundo. Hiraya. Bulong niya, ang kanyang boses ay paos at basag. Ang bawat letra ng pangalan ko ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal ngunit unti-unting napalitan ng kasakiman at takot, ay puno ngayon ng luha. Ngunit ang mga luha na yon ay hindi lumalabas. Natuyo na. Naalala niya ang gabing iyon sa ulan, ang iyak ng kanyang anak, ang mga mata ko na puno ng pagsusumamo, at ang kanyang pagtalikod. Ngayon, sa harap niya ang lahat ng kanyang nawala. Isang pamilya, isang imperyo, at isang babaeng minsan siyang minahal ng buong puso. Sinubukan niyang uminom mula sa isang basag na bote ng alak, ngunit wala ng laman. Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa kanyang katawan, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa. Ang kanyang mga kamay, na minsang humawak sa akin at nangako ng walang hanggang pag-ibig, ay ngayon ay marumi at nanginginig. Walang magawa,
kundi ang kumapit sa isang lumang dyaryo. Nasa bilangguan naman si Doña Ramona at Vanessa. Ang kanilang mga selyo ng pagmamalaki ay nabura na ng rehas at uniforme ng preso. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang kapangyarihan, wala na ang atensyon. Ang kanilang mga selda ay amoy amag at luma. Isang matinding kaibahan sa amoy ng kanilang dating mga pabango. Sila ay nag-iisa, kinakain ng kanilang sariling galit at pagsisisi. Bumalik ako sa aking toller, nag-iisa, habang lumalamlam ang ilaw. Ang phoenix dress ay nakabitin sa isang sulok. Ang gintong tahi nito ay kumikinang sa dilim. Hindi ko na ito sinusuot sa mga fashion show. Ito ay isang paalala ng sakit, ng pagbangon, at ng walang hanggang pag-asa. Tinignan ko ang aking mga kamay. Ang mga kalyo ay naroon pa rin, ngunit hindi na ako nahihiya. Ang mga peklat ay hindi bahid ng kahihiyan. Ito ay mga tanda ng aking lakas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang pagpapatawad ay nangangahulugang paghahanap ng kapayapaan sa loob ng sarili. Kahit na ang mga gumawa ng mali ay hindi kailanman nagbago. Para sa akin, ang kapayapaan ay ang pagmamahal ng aking anak, ang suporta ni Alon, at ang kakayahang gumamit ng aking sining upang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa apelyido o yaman, kundi sa kakayahang bumangon mula sa abo at maghabi ng isang mas magandang bukas. Ang buhay ay patuloy sa paghawi. At ngayon, ako ang humahawak sa mga sinulit.